Mom, anong nangyari? Bungad na tanong ni Kyle pagkarating nila ng asawa sa hospital. Tinawagan siya ni Nanay Maming, at sinabi na sinugod ang daddy niya sa hospital. We had an argument, tapos bigla na lang siya nawala ng malay. This is Phoebe's fault, this is all her fault, iyak na sabi ni Veronica. Si Phoebe, anong ginawa ng kapatid ko? Litong tanong ni Brady na kararating lang din. She already know the truth na di namin siya anak. And apparently hindi niya matanggap yun, kaya nawawala siya ngayon. And your dad want to look at her and I didn't allow him, kaya naman nagtalo kami, kwento ni Veronica. Stop blaming Phoebe for this, Mom. Malinaw na wala siyang kasalanan dito. And she is the victim. So stop it, seryosong sabi ni Kyle. Sa tuwing may mangyayari na lang sa pamilya nila na di maganda, laging si Phoebe ang sinisisi ng ina, kahit hindi naman ito kasalanan ng kapatid. Stop defending her, at hindi ninyo siya kapatid. Matigas na sabi ni Veronica. I'm not defending her. I'm just telling the truth. May nangyari man kay Daddy. It's not her fault, Mom. Kayo ni Daddy ang nag-aaway, so I blame her. And even she's not my real sister. She will still remain my only sister. Galit na sabi ni Kyle. Hindi na niya pa kukonsintihin ang ina sa pang-aapi nito kay Phoebe. So ano ngayon ang pinapalabas mo, Kyle? Na ako ang may kasalanan kung bakit may nangyaring masama sa daddy mo. Medyo nagtaas na ng boses si Veronica, hindi nito nagustuhan ang sinabi ng panganay na anak. Kuya, Mom, stop it, hindi ito ang tamang oras para mag-away kayo, awat ni Brady sa dalawa. Biglang dumating ang doktor na tumitingin kay Leonardo. Where is the patient's family? Tanong ng doktor. I am his wife, Doc. Kalmadong sabi ni Veronica. Mrs. Duffield, your husband suffered a mild heart attack. Good thing ay nasugad niyo agad siya dito sa hospital, at naagapan natin ang possible na mas malalang sitwasyon sa kanya, sabi ng doktor. Doc, how could that be happen? Wala naman sakit sa puso ang daddy ko, tanong ni Kyle. In your dad's case, masyadong tumaas ang presyon niya, kaya kinailangan ng heart niya na mag-pump ng doble sa dapat normal lamang. Second, maybe the patient was stressed or pagod. It's all possible. But right now we have to observe him first. I will conduct some tests sa kanya, para masiguro na walang ugat na nagbara sa kanya. For the meantime, I advise you to stay here for a couple of days so sure everything. Just don't give him any stress, or anything na magpapataas ng presyon niya, sabi ng doktor. Yes, Doc, we will do that, sabi ni Veronica na nakahinga ng maluwang nang malaman okay na ang asawa. I will go now. If you need anything or any question, just feel free to call my office, paalam ng doktor sa kanila. Thank you, Doc. Now narinig nyo naman ang Dr. Mommy, Kuya. No more argument sa harap ni Daddy. Pag-usapan natin yan lahat sa bahay. Pero hindi sa harap ni Daddy, seryosong sabi ni Brady. Alam niya may malaking problema kinakaharap ngayon ang pamilya, pero hindi naman niya papayagan na mawalan ng ama. How is your feeling now, Mama? Tanong ni Sebastian kay Valerie, pagkakita nito ng umagang iyon. I don't know, Sebastian, but definitely hindi ako okay. Did you find her already? Malungkot na sabi ni Valerie. Not yet, kahit si Margie, hindi niya kinontak. But don't worry, I will do anything just to find her, pagsisiguro ni Sebastian sa ina ng asawa. Phoebe knew that we will ask Margie about her, kaya siguro hindi niya ito kinontak. Kagabi pa siya nawawala. Sebastian, I hope she is fine. Sobra siyang nag-aalala sa anak niya. Alam niya ang sakit na nararamdaman nito sa mga oras na yun, pero wala siyang magawa, kung hahayaan lang sana siyang magpaliwanag nito ng maayos. I know po, and I am doing everything to find her, seryosong sabi ni Sebastian. Wala pa siyang halos tulog dahil sa pag-iisip sa asawa. Kyle called me this morning, sabi ni Sebastian. What he say? Tanong ni Valerie. Alam niyang alam na nina Kyle at Brady ang nangyari. Daddy Leonardo got an heart attack, seryosong sabi ni Sebastian. What? Is he okay? Agad na umusbong ang pag-aalala ni Valerie kay Leonardo. He said na nagkaroon daw po ng mild heart attack si Daddy, but he is okay now. Kailangan lang nila magstay pa sa hospital to do some test, para masiguro na okay talaga siya, pagkukwento ni Sebastian.
I want to see him, Sebastian. Maybe it's time for me to talk to him seriously. And maybe to forgive him, seryosong sabi ni Valerie. Sa nangyari kahapon sa kanila, naramdaman niya na biktima lang din si Leonardo ng galit ni Veronica sa kanya, kaya nagawa nito ang mga di dapat nito gawin. Inaamin niya mahal pa rin niya ang asawa ng kapatid, at ama ng anak niya. May kasalanan din naman siya dito, nagsinungaling ito tungkol kay Phoebe. At alam niyang kailangan din niyang ihingi ng tawad iyon. I think hindi po ito ang tamang panahon para puntahan siya. Baka magkagulo lang po kayo, payo ni Sebastian kay Valerie. Hindi ako manggugulo, Sebastian, hindi din naman ako mapapanatag dito, hanggang di ko nakikita si Leonardo, kaya sige na puntahan na natin siya, pakiusap ni Valerie sa manugang. Sige po, tatawagan ko si Kyle para abisuhan na paparating po tayo, sabi ni Sebastian na naawa naman kay Valerie. Nagkamalay na si Leonardo, pero ayaw nitong kausapin si Veronica, kaya naman nagpasya si Kyle na siya muna ang kumausap sa ama. Ang dami niyang tanong, bakit buhay si Tita Valerie niya, anong nangyari? Tumawag kanina si Sebastian para sabihin na papunta sila ni Tita Valerie. Ganon na lang ang shock nila ni Brady nang malaman na buhay ito. Kinausap muna niya si Brady, na ilayo ang ina sa oras na dumating si Tita Valerie, dahil tiyak na magkakagulo kapag magkita ang dalawa. Dad. Nagmulat ng mata si Leonardo. Kyle, listen very carefully sa sasabihin ko. I'm sorry anak, pero kailangan ko na itong gawin. Hihiwalayan ko na ang mami mo. Matagal ko na dapat ginawa ito, pero dahil masyado akong duwag na masira ang pangalan ng pamilya ko, ay nanatili akong bilanggo sa kasal namin, malungkot na sabi ni Leonardo. Dahil ba kay Tita Valerie, Dad? Dahil buhay pala siya, mapait na sabi ni Kyle. Ini-expect na niya na gagawin ng ama niya ito. Aaminin ko isa si Tita Valerie mo sa dahilan, pero ang higit na dahilan ay ayaw ko nang masaktan pa ang mami mo. Sinubukan ko siyang mahalin, pero hindi ko nagawang ibigay sa kanya iyon, sinunod ko lahat ng gusto niya, dahil nagigilty ako na di ko mabalik ang pagmamahal na binibigay niya sa akin, pero mali pala iyon dahil lalo siyang lumala. Sa di ko malamang dahilan, sobra-sobra ang galit niya sa Tita Valerie mo na sarili niyang kapatid, malungkot na sabi ni Leonardo. Because she feels na lahat ng dapat nasa kanya, Dad, kinuha ni Tita Valerie, especially you, mahal na mahal ka ni Mommy, at sa tingin ko di niya kakayanin ang desisyon mo na makipaghiwalay sa kanya, at lalo lamang titindi ang galit niya kay Tita Valerie sa gagawin mo. At higit na maapektuhan dito si Phoebe, sabi ni Kyle. Alam na niya ang nangyari kagabi, dahil nakwento na sa kanya ni Sebastian ang lahat-lahat. Alam ko pero sa tingin ko ito ang pinakamagandang solusyon sa lahat ng ito. Magsama man kami ng mami mo, hindi na rin kami magiging masaya, lagi lang niyang iisipin na nagkikita kami ni Valerie, at magreresulta lamang ito ng laging pag-aaway. Ayaw kong dumating sa puntong kamuhian namin ng isa't isa ng dahil lamang doon. Mahalaga pa rin ang mami mo sa akin, dahil sa kanya dumating kayo ni Brady sa buhay ko. I don't want to break our family. Believe me, pero this is the best thing I need to do. I hope you will understand me as my eldest child, seryosong sabi ni Leonardo. Panahon na para maging matapang siya sa mga magiging desisyon niya, panahon na para ipaglaban ang tama. I understand your situation, Dad, pero pag-isipan mo muna ito ng mabuti. I advise to talk to Mom seriously, before you make action. It won't be easy, pero you have to do that. She deserve your explanation for everything you will do. One thing for sure, hindi siya papayag, pero I know you made up your mind already. Pero please think it again, payo ni Kyle sa ama. Noon pa alam na ni Kyle na darating sa ganito ang mga magulang niya, lalo't na hindi nag-umpisa sa pagmamahal ang pagsasama ng dalawa. Samantala sa labas ng kwarto ni Leonardo. Anong ginagawa mo dito? Ang kapal ng mukha mo. Galit na sabi ni Veronica pagkakita kay Valerie, na kasama si Sebastian. Mommy Veronica, pumunta po kami dito, hindi para manggulo. We just want to see Dad, sagot agad ni Sebastian kay Veronica. You really takes her side, Sebastian. I don't know what she said to you, para kampihan mo siya ng ganyan. Galit na sabi ni Veronica kay Sebastian. Katotohanan lang ang sinabi ko sa kanya, Veronica, hindi ko kailangan magsinungaling para kampihan niya ako, at hindi rin siya batang maliit para di malaman kung sino ang nagsasabi ng totoo.
hindi tayo mga batang maliit para magkampihan o ano paman, nandito ako para makita si Leonardo Veronica. Hindi ako nagpunta dito para makipag-away sa'yo, seryosong sabi ni Valerie, alam niya na magkikita sila ni Veronica, kaya naman napaghandaan na niya ito. Hindi ko hahayaan na makausap mo ang asawa ko, umalis ka na Valerie dahil wala kang mapapala dito, hindi mo makakausap si Leonardo. Bakit di mo nalang aksayahin ang oras mo sa paghahanap sa walang kwenta mong anak? Determinadong sabi ni Veronica, alam niya ang mangyayari sa oras na mag-usap si Leonardo at Valerie. Watch your word Mrs. Duffield. My wife has nothing to do with this. Umusbong ang galit na nararamdaman ni Sebastian sa narinig na panglalait sa asawa. Pilib na talaga ako sa kakayahan ninyo mag-ina. Ang isang Sebastian Davis ay nagawa ninyong hawakan. Well Sebastian isama mo ang totoong mong biyenan at umalis na kayo dito. Huwag pa natin paabutin pa na tumawag ako ng security, mataray na sabi ni Veronica. No one holds me. It just so happened na mahal ko ang asawa ko, seryosong sabi ni Sebastian, hindi niya nagustuhan ang sinabi ni Veronica. Love, hindi ako naniniwala na mahal mo si Phoebe. I know everything Sebastian, kaya umalis na kayo, nagtaas na ng boses si Veronica. No one will leave, seryosong sabi ni Kyle, na lumabas sa kwarto ng ama. Tita Valerie, tawag nito kay Valerie. Kyle gulat na sabi ni Valerie, hindi niya inaasahan na makikita niya ang panganay na anak ni Leonardo. Tita, Daddy wants to see you, kaya pwede na po kayong pumasok, buong galang na sabi ni Kyle. Wala siyang galit na nararamdaman kay Valerie, kahit pa nalaman niya sa ama na isa ito sa dahilan, kung bakit makikipaghiwalay ang ama sa ina niya. Matagal nang alam ni Kyle ang kwentong mas naunang mahalin ng ama si Valerie, kaya noon pa man alam na niya na darating ang panahon na ito. No Kyle, hindi ako papayag na makausap ng daddy mo ang babaeng yan, hysterical na sabi ni Veronica. Calm down mom, stop it. It's dad's decision na kausapin si Tita Valerie, pakiusap ni Kyle sa ina. Bakit kanina mo pa kinakampihan ang mga yan Kyle? Ako ang ina mo, dapat nasa akin ang simpatsya mo, hinanakit na sabi ni Veronica. Wala akong kinakampihan mommy. I was just doing what daddy wants. At alam ko ito ang makakabuti. I'm your son but I won't tolerate you for this. Kaya sige na tita pumasok na kayo, determinadong sabi ni Kyle. Salamat Kyle, sabi naman ni Valerie na tinignan muna si Sebastian, bago pumasok sa kwarto ni Leonardo. Tumango naman si Sebastian, bilang sagot na okay lang at aantayan niya si Valerie sa labas ng kwarto. No, lalapit sana si Veronica sa pinto ng kwarto ni Leonardo, pero agad siyang pinigilan ni Kyle. Don't make a scene mom. Mag-uusap lang sila kaya please calm down, seryosong sabi ni Kyle. Calm down. Naririnig mo ba ang sinasabi mo Kyle? Hinayaan mo na pumasok ang babaeng iyon sa kwarto ng daddy mo, para makapagplano sila na magsama ulit? Ako ang asawa Kyle, pero ako ang hindi pwedeng kumausap sa daddy mo. Buong hinanakit na sabi ni Veronica. Magising si Leonardo, sinubukan niya itong kausapin, pero hindi siya gustong kausapin ng asawa, bagkus pinili nitong manahimik, kaya pinasya na muna niya na lumabas ng kwarto nito. Heto ang magaling niyang kapatid kausap ang asawa niya. That woman inside was your sister mom, just wait daddy will talk to you. Pero kung ganyan ka ako mismo ang magbabawal sa iyo na kausapin siya, remember what the doctor said, hindi pa tayo lubos na nakakasiguro na okay na talaga si daddy, kaya kung ayaw mo siyang mawala sa iyo, calm yourself there, panenermo ni Kyle sa ina. This is not yet over Valerie, hindi ako papayag na maaga mo si Leonardo sa akin, hindi, sabi ni Valerie sa sarili. Wala siyang nagawa kundi maupo sa silya na nasa labas ng kwarto ni Leonardo. Kumusta ka na? Bungad na sabi ni Valerie kay Leonardo. Thanks God I'm okay now. Nakangiting sabi ni Leonardo. I'm sorry masyadong akong nadala sa galit ko sa iyo noon, kaya nagawa kong paghiwalayin kayong mag-ina. Nang dahil sa galit ko sa iyo, na malaman na di ako ang ama ni Phoebe, ay naging sunod-sunyeran ako sa bawat sabihin ni Veronica sa akin. Hindi ko kasi matanggap na may ibang lalaki sa buhay mo bukod sa akin, malungkot na sabi ni Leonardo. Hindi ko inaasahan na ganun kababaw ang tingin mo sa pagmamahal ko sa iyo Leonardo. Alam mo na ikaw lang ang lalaki sa buhay ko,
Kaya masyado akong nagulat nang paniwalaan mo ang mga sinabi ko, masyado akong nasaktan na kaya mo palang ilayo sa akin ang anak ko, na kaya mo pala akong saktan, nag-uumpisa na bumagsak ang mga luha ni Valerie. Pero nakalipas na yun, pareho tayong may kasalanan sa isa't isa. Patawarin mo rin ako, kung sinabi ko na di ikaw ang ama ni Phoebe. Alam mo naman kung gaano ko kamahal ang anak ko, kaya nagawa ko yun. I know at napakatanga ko para gawin ang lahat ng iyon sa inyo. At look at the result, si Phoebe lahat ang nag-suffer. Please forgive me for all of this. Hingin tawad ni Leonardo kay Valerie. Last night when Phoebe was missing, nakapag-isip ako ng mabuti, lahat tayo may kasalanan sa nangyari. Kaya naman pinapatawad na kita sa lahat ng nagawa mo sa akin, naiintindihan kita kung bakit mo ginawa yun, kaya ako din Leonardo patawarin mo din ako sa mga nagawa ko, lumuluhang sabi ni Valerie. Wala kang dapat ihingi ng tawad. More than anyone. I understand you. Hinawakan ni Leonardo ang kamay ni Valerie. Minahal kita Valerie at hanggang ngayon mahal pa rin kita. Hindi ka nawala sa puso ko, kaya naman gagawin ko na ang tama na dapat matagal ko nang ginawa, seryosong sabi ni Leonardo. Anong ibig mong sabihin? Litong tanong ni Valerie. Hihiwalayan ko na si Veronica, hindi dahil gusto kitang balikan, kundi alam ko ito ang tamang gawin. Please Leonardo, pag-isipan mong mabuti ang desisyon mo na iyan. Hindi kakayanin ng kapatid ko ang pasya mong iyan, mahal na mahal ka ni Veronica. Alam kong ikakabaliw niya ang pakikipaghiwalay mo sa kanya, pakiusap ni Valerie kay Leonardo. Love is not selfish Valerie, kung mahal niya talaga ako, tatanggapin niya ang desisyon ko. Kahit pa magsama kami ni Veronica, hindi na rin kami magiging masaya, matagal nang may lamat ang pagsasama namin, duwag lang ako kaya. Di ko siya magawang hiwalayan. Magiging miserable lang siya, lalo sa bawat araw na magsasama pa kami. Ayokong dumating ang panahon na kamuhian namin ang isa't isa, dahil sa walang katapusan namin pag-aaway. Ina pa rin siya nila Kyle at Brady, kaya ayaw kong mangyari iyon. Nakikiusap ako sa iyo Leonardo na pag-isipan mo ito, at kausapin mo ng mabuti ang kapatid ko, di man kami ayos ni Veronica sa ngayon, ay ayaw ko pa rin na masira ang buhay niya, ikaw ang buhay niya Leonardo, alam kong di niya kakayanin ang mahiwalay sa iyo, muling pakiusap ni Valerie kay Leonardo. Alam niya na buo na ang desisyon nito, pero umaasa pa rin siya na magbabago pa rin ang pasya nito. Hindi man sila ayos ni Veronica, pero hindi naman niya nanaisin na masira ang buhay nito. Oo, mahal niya si Leonardo, pero hindi naman kakayanin ng konsensya niya kung may mangyari masama sa kapatid niya. Sa oras na maghiwalay sila ni Leonardo, kilala niya ang kapatid niya, kaya alam niya may di magandang mangyayari sa oras na sabihin ni Leonardo ang pasya nito. Hindi ko alam kung anong kasalanan ko sa Diyos, kung bakit niya ako pinaparusahan ng ganito, sobra-sobrang sakit ang nararamdaman ko ngayon. Ang malamang buhay si Tita Valerie, na siya ang tunay kong ina, at ang itago ang lahat ng ito sa akin ay unforgivable. Galit, betrayal, lungkot, hinanakit lahat yan ang nararamdaman ko ngayon. Hindi ko lubos maisip na magagawa nila sa akin iyon, especially Mama Valerie. Tapos ang malaman pang alam lahat ito ni Sebastian, ay mas lalo pang dumagdag sa sakit na nararamdaman ko. 2 taong pinagkakatiwalaan ko ang nanakit sa akin, 2 taong sumira sa lahat ng paniniwala ko. 2 taong lubos kong minahal ang nagpira-piraso sa puso ko. Paano pa ako babangon ngayon? Wala na akong dahilan pa para magpatuloy sa buhay ko. I was too much broken to recover, gusto ko nang magpahinga, pagod na ako sa pakikipaglaban, na lagi naman akong natatalo, suko na ako, quote-unquote na ako Nandito ako ngayon sa office ko sa photo studio. Ito lang yung place na naisip ko na puntahan after sa restaurant, pero I need to go also dahil alam ko na isa ito sa pupuntahan nila Margie, para hanapin ako. And ayaw ko muna magpakita sa kanila. That's why kinuha ko ang isang susi ng kondo sa drawer ko, at iniwan ang cellphone ko sa mesa ko. Alam ko na retrace ni Sebastian ang cellphone ko, kaya kailangan ko itong iwan. Simula nang umalis ako sa restaurant, walang sawa nila akong tinawagan. Lahat ng yun ay di ko sinagot. I want to be alone, gusto kong mag-isip ng mabuti, gusto kong i-clear yung utak ko at pag-isipan ng mabuti, kung ano ang gagawin ko. I hate my life, I hate being Phoebe Duffield Davis, I don't want this life,
sana ibang tao na lang ako, sana hindi na lang ako naging mayaman. I have everything, yes, pero puro naman pahirap ang nararanasan ko, dinaig ko pa yung mga bida sa mga teleserye. Hindi ko ini-expect na magagamit ko ang kondo na ito, nasa Quezon City ito. Nabili ko ito noong nag-uumpisa pa lang ang photo studio, ito ang unang property na nabili ko mula sa kita ko doon, walang nakakaalam nito kahit si Margie, di niya alam ang tungkol dito. Ito ang naging takbuhan ko noon sa tuwing papagalitan o ipapahiya ako nila mommy at daddy. Ito ang lugar na saksi sa lahat ng pag-iyak ko, at ito rin ngayon ang magiging lugar ko para iiyak ang lahat ng nararamdaman ko. Wala akong planong magpakita sa kanila sa mga susunod na araw, gusto ko muna ng oras para sa sarili ko, tawagin na selfish ako pero iyon muna ang gusto kong gawin sa ngayon, gusto ko munang lumayo sa kanila pansamantala. Nandito nga ang cellphone niya pero wala siya dito. Nagpunta siguro siya dito, imporma ni Margie kay Sebastian na kausap niya sa telepono. Tinawagan siya nito para sabihin na trace nila ang cellphone ni Phoebe, sa opisina ng photo studio nila. Sino na ite-trace natin ang cellphone niya? Kaya iniwan niya yan dyan, seryosong sabi ni Sebastian. 2 araw nang di nagpapakita ang asawa. At labis-labis na siyang nag-aalala dito, hindi naman niya magawang i-declare sa mga polis na nawawala ang asawa, dahil tiyak siya na pagpipiestahan sila ng media, at ito ang ayaw niyang mangyari. Do not underestimate my best friend Davis, mataray na sabi ni Margie. I know that Margie, kumusta na si Tito Leonardo? Tanong ni Margie na balitaan nito ang nangyari sa ama ng kaibigan. He is fine now, pero nag-aalala na rin siya kay Phoebe. Sabi ni Sebastian, 2 araw na rin siyang bumabalik sa hospital, para dalawin at samahan si Mama Valerie sa hospital. I will ask some people na kilala namin ni Phoebe, susubukan ko din puntahan yung mga possible na puntaan niya. I will keep you update for the meantime. Gamitin mo na ang mga galami mo para mahanap siya, seryosong sabi ni Margie. I will Margie and thank you, wala nang stock ng pagkain si Phoebe. Kaya nagpasya siya lumabas muna ng kondo, 2 araw na siya di lumalabas doon. 2 araw na rin siyang iyak ng iyak, hindi rin siya masyado nagkakain, kaya naman putlang-putla na ang hitsura niya. Nang humarap siya sa salamin ibang tao na ang nakikita niya, kaya naman nagpasya siya lumabas at ayusin ang sarili niya. Ngayon araw na ito gagawin niya ang lahat ng gusto niya. Hindi muna niya iisipin ang mga problema niya. Sir, tumawag yung private investigador, ang sabi niya na trace daw nila ang ATM card ni Mrs. Davis, at nag-withdraw daw siya sa isang mall sa Quezon City, Jameson. Quezon City. Anong ginagawa niya doon? Lang oras na ang lumipas simula nang mag-withdraw siya. Tanong ni Sebastian kay Jameson. Only 30 minutes ago sir, good, let's go to that mall. Kung 30 minutes pa lang ang lumipas malamang nandoon pa rin siya. And let's check the area, baka sa malapit lang nagstay ang asawa ko. Pero sir may mga importante po kayong meeting, sabat ni Shiloh. Mas importante ang asawa ko Shiloh, galit na sabi ni Sebastian. Let me handle all the meeting he have Shiloh, biglang sulpat ni Doña Margot. Holmiani, gulat na sabi ni Sebastian. Ang alam niya nasa Korea ang lola niya. Go now young man, mamaya ka na magkwento sa akin. Bring back your wife, nakangiting sabi ni Margot. Thank you Holmini, masayang sabi ni Sebastian sabay halik sa pisngi nito, at umalis kasama si Jameson. Bring her back. I know she will be back, sabi ni Doña Margot na di na narinig ng apo. Busy si Phoebe na tumitingin ng mga damit sa department store, nang may mapansin siyang pamilyar na balto ng katawan, kaya naman agad niyang tinignan ito ng mabuti. Si Jameson, anong ginagawa niya dito? Sabi ni Phoebe sa sarili. Agad niyang binalik ang damit na tinitignan, at dahan-dahan na nagmarcha palabas ng department store, pero bago pa man siya makalabas ay nakita na siya ni Jameson. Mrs. Davis, sigaw na tawag ni Jameson. Mula sa kinaroroonan ni Jameson, at nasa malapit lang si Sebastian at narinig nito ang pagtawag sa asawa niya, kaya agad siyang lumapit kay Jameson. Where is she? Lingon na sabi ni Sebastian. There sir, tinuro ni Jameson si Phoebe, na noon ay palabas na ng department store. Agad naman sinundan ni Sebastian ang asawa nang makita niya ito. Narinig ni Phoebe ang pagtawag sa kanya ni Jameson,
kaya alam niya na sinusundan na siya nito. Napansin din niya si Sebastian na nagmamadaling makalapit sa kanya, kaya naman binilisan na rin niya ang lakad niya, hindi pa siya handang kausapin ito. Nagpapasalamat siya na maraming tao, kaya di magawang makalapit ng gusto ni Sebastian sa kanya. "Phoebe, stop please," tawag ni Sebastian kay Phoebe. Alam niya na ayaw magpakita ng asawa sa kanya, pero determinado itong makausap ang asawa. Malapit na sa exit si Phoebe, kung lalabas siya ng mall, tiyak na maabutan siya ni Sebastian, kaya naman nagpasya siyang pumasok sa istasyon ng MRT, kung saan konektado ito sa mall. Ito ang ginamit niyang transportasyon nang papunta siya sa mall na ito, kaya naman may ready card na siya dito. Sanay siyang sumakay dito, dahil noon nasa college siya ay madalas niyang gawin ang pagsakay dito. Agad siyang sumiksik sa mga taong nag-uunahang pumasok sa istasyon, nakasunod pa rin sa kanya si Sebastian. Pagdating sa istasyon agad niyang pinasok ang card para makasakay ng train. Si Sebastian naman diretso, "Sir, kailangan niyo po ng ticket card, para makapasok, doon po kayo makakabili," sita ng guard kay Sebastian. Tinignan naman nito ang bilihan ng ticket, at nakita nila na mahaba ang pila, hindi na niya maabutan pa ang asawa kapag pumila pa siya, nilapitan niya ang isang lalaki na may hawak na card. "Here, 2,000 pesos, just give your card." "Wala akong oras na pumila," seryosong sabi niya sa lalaki. Walang atubiling binigay sa kanya ng lalaki ang hawak nitong card, kaya naman nakapasok ito sa may platform. Agad niya hinanap ang asawa at nakita niya itong nasa may female area, kaya naman nagmarcha siya palapit dito. Sir, bawal po kayo dyan. Female area po yan, doon po kayo," sita ng guard kay Sebastian sabay turo sa men's area. "Gusto ko lang lapitan yung asawa ko," nandoon siya, tinuro niya ang lugar kung saan niya nakita si Phoebe. "Lumang style na yan sir, kung nandoon ang asawa mo tawagin mo na lang, or hintayin mo na lang kung saan istasyon kayo bababa. Mukhang mayaman ka pa naman, pero hindi uber sa akin yung style mo na ganyan," sabi ng guard. "What are you saying? I just want to get my wife," medyo galit na sabi ni Sebastian. "Sir, Tagalog only. Ayokong mag-nosebleed, nasa Pilipinas naman tayo basta sir di uubra sa akin yan, doon kayo bawal dito," sabi ulit ng guard. May dumating na train at nakita niyang sumakay doon si Phoebe. Hindi naman siya pwedeng sumakay, dahil hindi niya alam kung saang istasyon bababa ang asawa, nanatili na lang siyang tiningnan ang asawa, habang sakay ng train, habang papalayo ito ay nakita niya tinignan din siya nito. "I think Sir Mrs. Davis not yet ready to talk, kaya siguro di rin natin siya makita for the past 2 days, sabi ni Jameson nang maabutan si Sebastian. "Tell the private investigator to stop looking for my wife, if she wants time and space. I will give her but not so long," sukong sabi ni Sebastian. "Muntikan ako doon sabi ni Phoebe sa sarili. Sa hitsura ni Sebastian mukhang pagod na pagod ito. Alam niya na hinahanap siya nito, for what? Siyempre mawawala sa asawa niya ang mga mana nito sa mga grandparents nito, kapag nalaman nila na nagkakagulo sila mag-asawa ngayon. Bahala siya sa buhay niya, ayoko pang marinig yung mga kasinungalingan niyang sasabihin sa akin, sabi ni Phoebe sa sarili niya, hindi pa siya handang madagdagan yung sakit na nararamdaman niya. Kotang-kota na kaya siya ngayon taon. Aaminin niya na sabik siyang makita ang asawa, pero kung dahil lang sa pagkikitang iyon ay magpapadala siya. Alam naman niya na masasakta na naman siya, hindi yata niya kayang tanggapin na malaman, na di siya mahal ng asawa, na lahat ng pinakita nito ay hindi totoo lahat. Nakarating siya ng kondo niya nang iniisip pa rin ang nangyari kanina sa mall, siguro naman ang pagkikita nilang yun, ay magsisilbing senyales kay Sebastian, na ayaw talagang makipag-usap muna ni Phoebe. Umaasa siya na titigil muna ito sa paghahanap sa kanya. Pinuksan niya ang email niya para mag-check ng balita sa photo studio, alam niyang marami siyang naiwan na obligasyon sa studio, may isang email galing kay Margie. "Phoebe, where are you? Bakit hindi mo ako tinatawagan? Please call me. We are all worried about you. Your dad was in the hospital. He got an heart attack. Please sisi call me as soon as you read this. Daddy got an heart attack. Pero alam ko si mommy ang may sakit sa puso, baka naman drama na naman nila yun," sabi ni Phoebe.
Tinignan pa niya ang ibang email niya, at nakita niyang may message ang secretary niya, na kailangan niya pumunta sa opisina, para pirmahan ilang cables nila at sahod ng mga empleyado nila, siya kasi ang signatory dito, kaya kung di siya pupunta hindi sa sahod ang mga tauhan nila. Kaya naman nagpa siya siyang pumunta kinabukasan sa studio, para gawin ang obligasyon niya dito. Napirmahan ko na ba lahat ng dapat kong pirmahan, Ivory? Tanong niya sa secretary niya, kasalukuyang nasa opisina niya siya sa photo studio, para pirmahan ang mga importanteng papers. Nagpapasalamat siya at wala si Margie nang dumating siya, kaya naiwasan niya ang possible interrogations na manggagaling dito. Yes ma'am, okay na po ang lahat, sagot naman ni Ivory. So tama ang narinig ko sa labas na nandito ka. Biglang pasok ni Margie sa opisina ni Phoebe. Eto na yung iniiwasan niya tiyak na di siya papayagan na umalis ni Margie, hanggat hindi niya masasagot ang mga possible tanong nito. Yan nag-send kasi ng email si Ivory sa akin, na kailangan kong pumunta dito, para sa mga pipirmahan ko, sagot ni Phoebe kay Margie. So kung di ka in-email ni Ivory hindi ka magpapakita dito. Sa akin, may himig ng tampo ang boses ni Margie, ito ang unang pagkakataon na may problema ang best friend niya, na hindi humingi ng tulong sa kanya. Ivory, iwan mo muna kami, pakiusap ni Phoebe kay Ivory. Ayaw nitong marinig ang mga pag-uusapan nila ni Margie. Yes ma'am, sabi ni Ivory na umalis na ng opisina ng amo. Hindi naman sa ganun Margie, I just need to be alone. To think, I hope you understand me, malungkot na sabi ni Phoebe. Naiintindihan naman kita na sa sobrang nasaktan ka, kung ako ang nasa kalagayan mo malamang higit pa dyan ang ginawa ko. Pero kaibigan mo ako Phoebe, nag-aalala ako sa'yo. Sana man lang sinabihan mo ako, kung nasaan ka para di naman ako mag-alala sa'yo. May hinanakit na sabi ni Margie. Margie, alam ko kapag sinabi ko kung nasaan ako, hindi mo ako hahayaan mag-isa. Kilala na natin ang isa't isa, kaya alam kong puntahan at pupuntahan mo ako, kahit nasabihin ko sa'yo na gusto ko mapag-isa. Seryosong sabi ni Phoebe, si Margie kasi ang tipo ng kaibigan na laging susuporta sa'yo, at laging may malasakit sa kanya, parang kapatid na ni Phoebe si Margie, kaya alam niyang hindi siya nito hahayaan na mag-isang umiyak. Hindi mo kailangan soluhin ang problema mo Phoebe. You need someone to talk to, para mawala ang lahat ng nandyan sa puso mo na masakit. Sa tingin ko Margie, hindi na mawawala ang sakit na nararamdaman ko, this is the feeling that no one want to feel, may buong lungkot na sabi ni Phoebe. You have to open your heart to them Phoebe. Hayaan mo ang asawa mo na magpaliwanag sa lahat ng ta. Kung alam mo lang kung gaano ang effort niya na hanapin ka, sabi ni Margie. I know Margie. I saw him yesterday, hindi ko lang siya kinausap, tinakbuhan ko siya, seryosong sabi ni Phoebe. Inihahanda pa niya ang sarili niya na kausapin ang asawa. Tinakbuhan? Bakit? Gulat na sabi ni Margie. Hindi pa ako handang kausapin siya. I don't want to hear any lies from him anymore. Baka sa boses ni Phoebe ang galit. Kailan ka magiging handa na kausapin siya Phoebe? Kapag sumuko na siya sa'yo. Sebastian deserve a chance to explain himself to you. Even Tita Valerie deserve also a chance. Oo, nandoon na tayo na nasaktan kanila, pero they all do that for you not to hurt, medyo inis na sabi ni Margie. Hindi kasi niya maintindihan kung bakit ayaw ni Phoebe makipag-usap kay Sebastian. For me not to hurt. Ano sa tingin mo ang nararamdaman ko ngayon Margie? Hindi ba ako nasasaktan sa ginawa nilang pagtatago, at pagsisinungaling sa akin? Galit na sabi ni Phoebe. Sebastian hide it from you, kasi gusto niya ihanda ka sa mga malalaman mo. So when the time they will tell you, hindi ka masyado masasaktan, he was too in love with you na gusto niyang maging maayos ang lahat para sa'yo, iritang sabi ni Margie. Kahit saang banda natin tignan Margie, masasaktan at masasaktan ako, kaya sana mas mabuti na sinabi niya ng maaga sa akin, kesa sa ganun paraan ko pa nalaman, mas masakit ang nangyari, may puntong sabi ni Phoebe. Hindi umimik si Margie sa huling sinabi ni Phoebe, sa nakikita niya ngayon sa kaibigan niya, punong-puno ito ng galit sa asawa at sa tunay na ina. I know why he hide it from me, siguro inisip niya na sisirain ko ang marriage namin, sakaling malaman ko ng maaga, tapos kapag nagkataon hindi niya makukuha ang mana niya sa lolo at lola niya, tama ako diba? Sarcastic na sabi ni Phoebe.
Kilala mo ang asawa mo Phoebe higit sa akin. Kung yung mana lang niya walang-wala iyon sa possible kikitain pa ng company niya, he can buy the island to whoever will have it, kaya nasisiguro ko na hindi iyan ang dahilan niya, seryosong sabi ni Margie. Now you're taking his side, inis na sabi ni Phoebe. Akala niya kakampi niya si Margie. I'm not taking his side, hindi mo ako kaaway dito Phoebe. And I don't need to choose which side I will be, I want you to be happy, kaya ko sinasabi sa'yo lahat ito. Dahil alam ko si Sebastian lang ang makakapagbigay sa'yo na kasiyahan, malungkot na sabi ni Margie, alam niya na iniisip ni Phoebe na kinakampihan ni Margie si Sebastian. I will not be happy with him anymore. My trust with him was already gone, seryosong sabi ni Phoebe. Why don't you open your heart to him again? Tulad ng pagbubuksan mo nito sa kanya dati. Hear his explanation. Nasaan na ang best friend ko na marunong magpatawad? Bakit di mo tanggalin yung galit mo dyan sa puso mo? Malungkot na tanong ni Margie kay Phoebe. Phoebe now was full of anger, iyan ang nakikita niya ngayon sa best friend niya. Open my heart again. Hindi na mangyayari yun Margie. I think the old Phoebe you know was already gone. I can't forgive him. I can't forgive my parents and Mama Valerie. They made me to be like this, matigas na sabi ni Phoebe. Your dad was in the hospital, imporma ni Margie. I know at alam ko din na isa ito sa mga kadremahan nila. I don't care. Baliwalang sabi ni Phoebe. Are you hearing yourself? Oo nasaktan ka pero daddy mo pa rin si Tito Leonardo, galit na sabi ni Margie. Hindi sapat yung galit na nararamdaman mo, para magkaganyan ka. Dati humihingi ka ng second chance sa daddy mo, kasi hindi mo alam kung ano ang kinagagalit niya sa'yo. You even asked why he is like that. And you said that you deserve to explain to him, yung mga bagay na hinihingi mo sa kanila dati, bakit di mo magawang ibigay sa kanila ngayon? Bakit sinasarado mo agad yung puso mo? Diba sabi mo bakit mo gagawin ang isang bagay na ayaw mong gawin sa'yo? Now let them explain to you, asar na sabi ni Margie. Yes he is my dad pero I hate him. You know Margie I hate being Phoebe Duffield Davis, I hate to be their child. I hate to be Sebastian's wife. And right now wala kang magagawa para mapabago ang ako. This is who I am now, kaya please don't force me to talk to those people now. I'm not ready yet at kung mahal nga talaga ako ni Sebastian, hindi siya susuko na antayin ang panahon na kausapin ko siya, because if he does then he really don't love me for real. I have to go now Margie, alam ko na nag-aalala ka sa akin, pero hindi na kailangan kaya ko ang sarili ko, hindi man ako okay ngayon, alam ko in the future I will be, sabi ni Phoebe umalis na ito nang hindi inantay ang sasabihin pa ni Margie. Alam kong galit ka lang ngayon, pero hindi ako naniniwala na nagbago ka na, alam ko ikaw pa rin ang dati kong best friend, alam ko na ginagawa mo lang yan para i-block ang damdamin mo na lubos na nasaktan, I will always be here for Phoebe no matter what, sabi ni Margie na hindi na narinig ni Phoebe. Samantala sa sasakyan, I'm sorry Margie, alam ko na nasaktan kita, pero I have to show you like that, ayoko nang masaktan pa. Mas gugustuhin kong isipin ninyong lahat na nagbago na ako, kesa ang masaktan ulit. Pagod na ako, lumuluhang sabi ni Phoebe. Nakita mo na daw si Phoebe? Tanong ni Edison kay Sebastian na naabutan niyang nasa opisina nito at umiinom ng alak. Yes and she run away from me. Sa ginawa niyang yung parang sinabi niya sa akin, na ayaw na niya akong makita pa, mapait na sabi ni Sebastian. Just give her more time pare, she needs space. Give her, sooner or later I know she will talk to you, payo ni Edison kay Sebastian. Alam ni Edison na nahihirapan na ang kaibigan niya sa sitwasyon nila ngayon ng asawa nito. Hanggang kailan niya kailangan ng space? Maliban na inisip ko lang ang mararamdaman niya. Kaya di ko sinabi agad. I was too much in love with her, that's why I do that, buong hinagpis na sabi ni Sebastian. Na-frustrate na siya sa sitwasyon nila ng asawa, hindi siya sanay na hindi kontrolado ang sitwasyon. He is Sebastian Davis. People in the business world fear him for being heartless and cold, ngayon hindi mo akalain na siya ang kinakatakutan na Sebastian Davis. Only his wife make him feel like this. Maniniwala pa kaya siya sa mga sasabihin ko sa kanya? Malungkot na sabi ni Sebastian.
When that time comes, tell her everything. Tell her that since you two were kids she already got your heart. She loves you pare, kaya maniniwala siya ulit sa'yo. Payo ni Edison sa kaibigan. May kailangan siyang gawin para sa kaibigan na kapatid na ang turing dito. He will do everything para maging masaya ito. Sir, Miss Margie is here. Sabi ni Shiloh sa intercom. Let her in, Shiloh, sabi ni Sebastian. Maya-maya lang biglang pumasok na si Margie. She came to our office this morning, but the problem is she don't want to talk to you now, bungad agad ni Margie sa dalawa. Hindi na siya nagulat kung nandoon din si Edison. Kaninang umaga lang ay nagkausap sila ni Edison, at tinatanong siya kung may balita na siya kay Phoebe. I know that already, Margie. I saw her the other day. Walang emosyon na sabi ni Sebastian. You saw her. Where? Sunod-sunod na tanong ni Margie kay Sebastian, sa isang mall sa Quezon City, but she ran away. Hindi ako nagkaroon ng chance na makausap siya, sabi ni Sebastian. She really don't want to talk to you. Kinokombensi ko siya na makipag-usap sa iyo at sa parents niya, pero matigas na ang puso niya ngayon. Hindi na siya ang dati kong kaibigan na si Phoebe. As if she's a different person now, kwento ni Margie sa dalawa. Sa tingin ko nadadala lang si Phoebe ng galit niya sa iyo pare, at sa mga magulang niya. I still believe na siya pa rin yung dating Phoebe na mabait, mapagmahal at higit sa lahat madaling magpatawad, sabi ni Edison. Alam niya na hindi magbabago ang asawa ng kaibigan. Masyado lang siguro itong nasaktan sa mga nangyari, kaya siguro ganon si Phoebe ngayon. I'm really serious, Edison, kapag nakita at nakausap mo siya ibang-iba na siya. Kahit ako na best friend niya ay parang di ko na siya kilala. Exactly, Margie, best friend ka niya, ikaw ang higit nakakilala sa kanya, kesa sa amin ni Sebastian, kaya dapat alam mo din na nadadala lang siya sa galit at sakit na naramdaman niya, maybe it's her way para kahit papano mawala ang sakit na nararamdaman niya sa mga nangyari, the old Phoebe is still there. I know she's just hiding. Ang buong tiwalang sabi ni Edison. Naniniwala kasi si Edison na ginagawa lang ito ng babae, para matakpan ang sakit na nararamdaman nito. Sa bagay tama ka dyan, sang-ayon naman ni Margie. Or maybe I need to give her up now. Malungkot na sabi ni Sebastian. Give her up? Are you serious? Gulat na sabi ni Margie. Look, hindi lang naman siya ang nasasaktan sa mga nangyayari. Ako din at I know her parents also. Yes, we hide something from her, but in my part, I just want her to prepare herself sa mga malalaman niya. Yes, I have mistake na maglihim sa kanya wherein I promise to be honest to her. Pero sana nakikipag-usap siya sa akin, para makapagpaliwanag ako, siguro naman. I am entitled to explain myself to her. But where is she now? She's hiding. She don't want to talk to me. So what the two of you expect me to do? If getting away from that will make her happy, I will give her, seryosong sabi ni Sebastian. Alam niyang mahirap gawin yun, dahil mahal na mahal niya ang asawa niya, pero para sa ikakatahimik nito ay ibibigay niya ang gusto nito. Ngayon ka pa ba susuko pare? You love her since she was 10, kung noon di ka nag-give up ngayon pa na mag-asawa na kayo, sabi ni Edison, hindi siya makapaniwala sa mga sinasabi ng kaibigan. Tama si Edison, Sebastian, siguro naman kapag nagkausap kayo ni Phoebe mapapatawad ka niya. Inisip mo lang naman ang mararamdaman niya, just don't give up on her, segunda ni Margie. Until when I will wait to her? Until now she don't want to talk to me. I'm not used to this. I always have control for everything, frustrated na sabi ni Sebastian. If you really love her you will wait for her, unless di naman pure love yan. Ang love mo sa kanya, masungit na sabi ni Margie. Tinignan lang siya ng seryoso ni Sebastian. Samantala si Phoebe naman ay hindi natiis na tignan ang ama na nasa hospital. Excuse, can I know which is the room of Mr. Leonardo Duffield? Tanong ni Phoebe sa nurse na nasa reception. Just a minute ma'am, i-check ko. Lang po, sagot naman ng nurse kay Phoebe. Room 308 po ma'am. Thank you, ngiting sagot ni Phoebe. At saka na tumungo sa elevator. What are you doing here? Galit na tanong ni Veronica kay Phoebe nang makita niya ang huli, na palapit sa kwarto ng asawa. I'm here to check Dad, walang emosyon na sabi ni Phoebe.
Kahit galit siya sa ama, ayaw naman niya na may mangyaring masama dito. He don't need you. Ikaw ang may kasalanan kung bakit siya inatake sa puso, galit na sabi ni Veronica. Ayaw niyang makita ng asawa si Phoebe, ayaw niyang magkaayos ang mag-ama. Really ako na naman po ang sisisihin ninyo sa mga kasalanan na kayo ang gumawa, mommy. Pinipigilan ni Phoebe na magtaas ng boses sa kinilalang ina, dahil nandoon pa rin ang respeto niya dito. Stop calling me mommy, hindi kita anak, and I know you know that already, and stop calling my husband your dad, he is not your dad also, mataray na sabi ni Veronica sa anak na hilaw. If that's what you want, I will stop calling you mommy, but for dad as far as I know he is my real dad, so Tita Veronica I have the rights to call him dad, matapang na sabi ni Phoebe. Pinapaikot lang tayong lahat ni Valerie, hindi si Leonardo ang tunay mong ama. Kaya wala kang karapatan na puntahan siya dito. Ikaw ang dahilan ng lahat ng gulong ito, galit na sabi ni Veronica kay Phoebe. Stop blaming all of this to my daughter Veronica. Ikaw ang lahat ng may kasalanan nito, kung hindi mo pinalabas noon na may sakit ka sa puso. Kami sana ni Leonardo ang kinasal at hindi kayo. At isa pa hindi ko kayo pinaikot ni Leonardo. Si Leonardo talaga ang ama ni Phoebe. Alam mo higit sa lahat na nandito, na si Leonardo lang ang tanging lalaki sa buhay ko, kaya stop telling my daughter those lies, matapang na sabi ni Valerie. Nasa hospital siya para dalawin si Leonardo, simula nang mag-usap sila ng lalaki ay pinatawad na niya ito, nagulat siya nang paglabas niya ng elevator ay makita niya si Phoebe at Veronica na nag-uusap. So my dear sister now is here. And now you realize the fight for your daughter, sarcastic na sabi ni Veronica. Na dapat matagal ko nang ginawa. Masyado akong natakot noon, kaya hindi ko siya nagawang ipagtanggol sa inyo. But now I will do the right thing, taas noo na sabi ni Valerie. I think you're too late already for that Valerie, sa nakikita ko at naririnig ko. Phoebe was too angry with you at kay Leonardo. Okay, isama mo na ako pero in my part. I don't care magalit ka sa akin hanggang gusto mo, at least now hindi ko na kailangan magpanggap na ako ang ina. I regret the day I agreed to be your mother Phoebe, mataray na sabi ni Veronica. Gusto niyang masaktan ng husto si Phoebe. Kahit kailan di niya nagawang mahalin ang anak ng kapatid, dahil ito ang nagpapaalala ng pagmamahal ng kapatid niya at ni Leonardo na hindi niya matanggap, sa kanya lang si Leonardo, walang ibang babae ang pwedeng magmay-ari nito. What kind of human you are na nasisiyahan ka na nagagalit ako sa mga magulang ko? Na ang isa sa kanila ay sarili mo pang kapatid. Well, nagpapasalamat ako at hindi nga ikaw ang totoo kong ina, dahil wala kang kasing sama, no wonder daddy didn't love you, sabi ni Phoebe kay Veronica. Abat wala kang modo ah. Galit na sabi ni Veronica, akmo niyang sasampalin si Phoebe, pero nasalo ni Valerie ang kamay nito. Subukan mong saktan ang anak ko, at kakalimutan kong kapatid kita, sabi nito sa kamalakas na binitawan ang kamay ni Veronica, dahil para bumagsak sa sahig ang huli. Mommy, sigaw ni Kyle nang makitang nasa sahig ang ina, agad itong lumapit sa ina para alalayan itong tumayo. Kyle anak mabuti na lang at dumating ka, pinagtutulungan ako ni Phoebe at Valerie, kung worry ay naiiyak na sabi ni Veronica. You're really good at making drama and lies, walang emosyon na sabi ni Phoebe. Pwede bang tumigil na kayo sa pag-aaway? Daddy is sick at hindi makakabuti sa kanya. Ang makita o marinig na nag-aaway kayo, kalmadong sabi ni Kyle sa tatlong babae. I came here to see Dad but your mom keep of telling me. I don't have the rights to be here, hindi ako nakikipag-away sa kanya. I'm not that childish to do that, seryosong sabi ni Phoebe. She don't have the rights to be here, at wag kang maniwala na hindi siya nagpunta dito para makipag-away. Nakita mo naman Kyle anak pinagtutungan nila ako, paawang sabi ni Veronica sa anak. Stop it mom. Kilala natin pareho si Phoebe, if you will ask me kung kanino ako maniniwala, it Phoebe, I know she's telling the truth, seryosong sabi ni Kyle. Napahiya naman si Veronica sa sinabi ng anak. Kyle, ang tanging nasabi ni Veronica, stop telling also that Phoebe don't have the rights here, you know she have, whether she is Daddy's real daughter or not she will still remain Daddy's only princess, sunod na sabi ni Kyle. Sa tingin ko ayos naman si Daddy,
Kaya mabuti na rin siguro na umalis na ako, sabi ni Phoebe na akma nang aalis. Phoebe, please stay, he wants to see you. At least talk to him. He been asking you all the time. Sa tingin ko ikaw lang ang hinihintay ni Daddy para gumaling siya ng tuluyan. Please, just let him see you, princess. Pakiusap ni Kyle sa kapatid. Simula nang magising ang daddy nila, wala na itong bukang bibig kundi si Phoebe. Sinabi pa nito si Kyle na wag titigil hanggat di nakikita ang kapatid niya. Phoebe, anak, sige na pagbigyan mo na ang daddy mo na makita ka. Tutal ang sabi mo naman ay nagpunta ka dito para makita siya, kaya sige na, pakiusap din ni Valerie sa anak. Kaya naman walang nagawa si Phoebe kundi pumasok na sa kwarto. Bakit mo siya pinayagan? Na pumasok sa kwarto ng daddy mo, galit na sabi ni Veronica. Tama na mom, wag mo nang dagdagan pa ang galit ni daddy sa'yo, kaya stop all of this, okay? Ako na ang nakikiusap sa'yo, sabi ni Kyle sa ina. You're unbelievable, Kyle, sa akin ka dapat kumakampi, pero it looks like you sided on the other side, di makapaniwalang sabi ni Veronica sabay alis.